Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na muli ay makapagbahagi ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa bawat isa. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay sumandalin mo po at tayo po ay manalangin. Amin naman nagpapasalamat po kami sa muli, isang pribilehiyo na mapag-aralan namin ang iyong salita at dalangin namin ang kapangyarihan at tulong ng Banal na Espiritu. Hindi lamang namin matutunan ang iyong mga salita, kundi ito po ay amin may sagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po ito ang ating pag-aaralan ay may temang Doing My Father's Business. Mababasa po natin ito sa ating teksto sa Lucas chapter 2, verse 49 sa New King James Version. And he said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" Ang tatlong ito ay noong hinahanap ni Joseph at Mary at natagpuan nila ito sa templo. At noong tinanong ni Joseph at Mary kung bakit siya nadoon, ito ang isinagot ni Jesus, "I must be about my Father's business." Ngayong umaga pong ito ay pag-uusapan natin ang usapang business. Lalo na po ngayong panahon ng pandemic, ng COVID-19, ay usong-uso ang mga online business. At ayon sa mga business expert, upang maging successful ang ating business, kailangan tayo po ay mag-open mind, open heart. Kaya mga kapatid, ngayong umaga ito, I encourage you, buksan niyo po yung puso't isipan, dahil ang ating Father's business ang ating pag-uusapan. At yung iba, upang maging successful ang kanilang business, meron pa silang slogan. Ito yung papalakpak ang kamay at biglang sisigaw ng power, paiman. Alam ko po marami ang nakaka-relate sa inyo. Pero hindi po ito worldly business, kundi ang pag-uusapan natin is about Father's business. And what is Father's business to Jesus? Mababasa po natin ito sa Luke chapter 4, verse 43, at ganito ang sinabi, "But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other town as well, for I was sent for this purpose." Ang tatlong ito naman ay noong hinahanap ng mga alagad sa Jesus dahil maraming mga taong naghahanap sa Kanya upang siya po ipagaligin. At the time, meron din mga pandemic, meron din mga senaryo na maraming may sakit. Kaya hinahanap nila si Jesus. Ngunit iba ang sagot ni Jesus. Ang sagot niya dito, "I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose." May mga ibang salin pa nagsasabi, "For this is my Father's business." So si Jesus ay focus doon sa kanya, sa Father's business para sa kanya. At yun din po tayo ngayong umaga ito, doon tayo mag-focus sa ang purpose ni God. Bakit tayo narito? Ano rin ang purpose ni God? Bakit tayo rin nasa panahon ng pandemic? Alam ninyo, marami sa atin ang lubusang nag-aalala. Ang dami kong mga nare-receive na mga post na ay mga chat o nababas sa mga GC na ito na, wala na makapipili, wala na makabibili, makapagbibili, makapagbebenta na, ito na, darating na yung mga tatakan. And it creates chaos, fear. Nagdadala ito ng takot sa marami. Pero, nais ko po kayong encourage. Once naging malinaw sa inyo kung ano ang Father's business, sinasabi ko po sa inyo po, itong panahon ito, na sinasabi ng mundo na isa sa worst scenario sa panahon ito, mga kapatid, hinahamon ko kayo. Ma-encourage kayo na ito ang pinaka-exciting sa panahon ng history. Dahil sa panahon ito, gagawa ng matitinding bagay ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng ating pamilya, at sa buhay ng ating komunidad. Kaya, fasten yung seatbelt.
tayo po'y pag-take off na. Lilipad dahil makikita natin, grabe kapatid, kung malalaman mo kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay, ano ba ang Jesus mandate sa bawat isa sa atin, sa mga kingdom citizens, sa mga mamamayan ng kaharian? Mababasa natin ito sa Luke chapter 9, verse 1 to 2, sa New International Version. Ganito po nakasulat. When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out demons and to cure diseases, and He sent them out to proclaim the kingdom of God. Pumili siya ng 12, binigyan niya ng kapangyarihan at sinabihan niya na ipangaral ninyo ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Mamaya natin maunawaan natin higit sa kailan nakapakinig ng ganitong pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaharian. Mabubuksan ang kaisipan mo, mabubura ang religious mindset mo, at makikita mo kung ano yung matinding plano ng Panginoon. Para higit mong maunawaan pa ang mensaheng ito, gusto ko lamang pong ilagay sa iyong puso. Mag-aaral tayo ng konti. Ito yung A, E, I, O, U. Pinag-aaralan ng mga bata. Ano yung A, E, I, O, U? A, E, I, O, U. It stands for letter A, attitude. Letter E, environment. Letter I, influence. Letter O, outcome. And letter U, an ending result. Para higit nyo maunawaan, ito kasi yung attitude, environment, influence, outcome, and an ending result. Okay? If you have a negative attitude, it will create a negative environment or atmosphere. And a negative environment will create a negative influence. A negative influence will create to the negative outcome, and the negative outcome will result or will create an ending result. For example, lalo na sa panahon ito, ang mga tao ay sa Facebook, halos lahat ng mga nakikita mong post, reklamo. For example, ganito, nasa ng ayuda, mamamatay na kami sa gutom. Grabe talaga ang mga Pilipino, advance mag-isip. Mamamatay agad, hindi ba pwedeng mamayat muna? Kapag ikaw naman ay positibong pag-iisip, o meron kang positive attitude will create a positive environment that will create a positive influence, that will create a positive outcome, and it will create an ending result. Positive about COVID. Sino po ang maraming nakita mga positibong bagay? Isang positibong bagay ang nakita ko ay ganito. Maraming gumaling sa panahon ng COVID. Ulitin ko ulit. Maraming gumaling sa panahon ng COVID. Siguro nataka ka, di ba pastor, marami na nagkasakit, marami na namatay, ganito, ganyan. Lahat na makikita mo ay negative. Okay. Bakit? Nakita ko dito sa Facebook. Noong panahon wala ang COVID, ang laging nakapost sa mga mamamayan kapag medyo ayaw pumasok o medyo parang nakalagay doon, feeling sick. Yan. Nang mula nang pumasok ang COVID, wala na ako. Magbigay kayo sa akin ng isang post sa Facebook na nagsabi doon, sa itaas nakalagay, feeling sick. Wala. Ibig sabihin yan, marami o halos marami ang gumaling sa panahon ng COVID. Subukan mong maglagay ng feeling sick. Yung napanood ko sa Facebook, grabe, nilalagnat pa lang. Kinremate na. So, pabiro lang. Pero ang gusto ko lang point is this. Marami ngayon ang naghahasik ng negative attitude. At simple lang. Makikita mo sa mga post ang mga negatibong attitude. At makikita mo sa mga nag-comment sa ilalim, ito yung mga with the same attitude. Kaya nga kung makikita mo, mababasa mo sa, hindi mo na kailangan interviewin ang mga tao ito. Alam mo na meron silang mga negative attitude. The same with us. Ito po yung mga Christian people. Kaya maraming post. May post ko akong nabasa regarding na ito na malapit ang tatakan. Hindi na makabibili. Hindi ka na makapagbebenta. Ilalagyan ka na ng microchips.
Totoo po na may mga ganun mangyayari, pero ano na-create noon? Ang na-create noon is chaos. Na-create noon ay negative attitude. Hanggang sa nagkagulo na, para bang lahat na ng tao ay meron na silang takot na nabuo sa kanilang puso. Pero mga kapatid, kaya sinabi ko kanina, ito yung pinaka-exciting na panahon na may matinding gagawin ang Diyos. Okay po. Dito sa online Life Connect, Keys to Life, tinuturoan tayo, hindi religion. Kaya nga dito sa ating pag-aaral na ito, kung saan mo yung kaisipan, may matinding gagawin ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, kagaya po yung last Thursday na topic ni SP regarding sa pag-abot ng mga kaluluwa, inapis sila kay Jesus. Ngayon, how to preach the gospel of the kingdom in times of pandemic. Paano ba ibahagi ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos? At iuugnay ko, ano bang paghahari ng Diyos at tinutukoy dito para doon sa mga bagong tagapakinig? Ano ba itong gospel of the kingdom? Ano ba itong paghahari ng Diyos? At iuugnay ko po ito sa gobyerno dito sa lupa. Pag-aralan natin po ang buhay ni Jose. Alam natin yan. Ano po? Tatlong mahalagang bagay ang nakita ko sa buhay ni Jose. Number one, he has the presence of God. Basahin natin sa Genesis 39:2-3. The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did. Ito yung panahon, gusto kong tingnan ninyo yung history o yung mga pangyayari sa buhay ni Jose. Alam naman natin yan, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, napunta kay Potiphar, nagkaroon ng mga problema, nakulong, at bago siya nakarating doon sa harapan ni Potiphar, at doon, niingit ng Paraon, at doon naganap ang plano ng Diyos sa kanya. At doon din naganap yung panahon ng isa sa pinakamatinding trahedya na nangyari sa panahon nila. Nagkaroon din ng pandemic. Ito yung matinding tagutom. Pero sa pagkakataon ito, nakita natin, kaya po ini-encourage ko kayo, mga kapatid. Tayo yung mga modern Joseph. Kung makikita mo ito, i-apply mo sa iyong sarili, magugulat ka sa matinding gagawin ng Diyos. Ang una pinakamatagat, he has the presence of God. Number one, P, presence of God. Para naman sa mga millennial na dyan, nilagyan ko kayo ng acronym. Kailangan ikaw ay pogi. Para sa mga millennial to, pogi. Ano yung pogi? Kailangan ikaw ay may presence of God inside. Pogi, presence of God. Ibig sabihin nito, nakita natin sa buhay ni Jose, kahit siya ay naroon sa mga pangit na trahedya o pangit na sitwasyon ng kanyang buhay sa bawat stages, nasa pilagi ng Biblia, makikita natin doon sabi, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Sa panahon na siya ay inihulog sa balon, the Lord was with Joseph. Sa panahon na nasa kay Potiphar, siya ay the Lord was with Joseph. Nung siya ay pinaratangan, siya po ay na-frame up, siya po ay nakulong, the Lord was with Joseph. At lalo na nung panahon kaharap niya ang Paraon, the Lord was with Joseph. Unang katangian, meron ng kingdom citizen, kailangan may presence of God inside. Sa pagkakataon ito, may purpose siya. Okay. Ngayon, tingnan natin ulit, balikan natin ang buhay ni Jose. Ano po? May presence, naroon ang presensya ng Diyos sa kanya. At dahil naroon ang presensya ng Diyos, excited ka dapat. Dahil ang pandemic na ito yung pribilegyo ng Diyos. Para sa iyo, kapatid. Para sa iyo. Para makita mo yung matinding gagawin ng Panginoon. Okay. Number 2. Ano po? Una, presence of God. Para sa mga millennial, pogi. Acronym yan. P, presence, O of G, God, I, inside. Ano po yung number 2? He has the purpose in life. Number 2, purpose in life. Basahin natin. Genesis chapter 45, verse 5. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Ito naman yung may purpose. Alam ni Joseph kung ano yung purpose niya, kung bakit siya narito. Kapatid, ngayong umaga ito, naisabihin sa inyo kung ano yung kanyang purpose.
Hindi ka narito para mag-worry. Hindi ka narito para maging kritiko. Hindi ka narito para maging oposisyon. Narito ka dahil bahagi ka ng solusyon. Narito ka dahil bahagi ka ng komisyon. Narito ka upang maging worshiper and not warrior. At narito ka upang umabot ng mga kaluluwa ilapit sa Panginoon. Why? Ngayon, tingnan natin, observahan natin. Noong panahon na kailangan dalhin ng Diyos ang kanyang mga anak from Egypt to Promised Land, ginamit niya si Moses upang hindi mamatay sa isang matinding pandemic noong panahon ni Joseph. Ginamit niya si Jose. Anong ibig sabihin niya? Sa bawat sitwasyon, sa bawat mga challenges, sa bawat mga pandemic, sa bawat mga dilubyo, may mga kingdom citizens at kagaya ko na gagamitin ng Diyos. At para naman sa mga millennial, kanina, sabi doon, kailangan kayo pogi. Dapat, para sa mga millennial, dapat naman ikaw ay cute. Ano naman yung cute? Christ, an ending task entrusted to you. Cute. Christ, an ending task. Ano ibig sabihin doon? Binigyan ka ng purpose. Dahil binigyan ka ng task. At ano yun? To share the gospel of the kingdom. Bakit an ending? Noong panahon tayo nag-GCQ, akala natin, wala na. Natatinga ka na lang sa bahay, nag-online ka na, hindi ka na makapag-live connect, live group, wala na, hindi pa sila mapuntahan. Pero, hindi pwede makahadlang ang pandemic doon sa Christ an ending task to you, entrusted to you. Yung pa rin preaching and sharing the gospel of the kingdom, dala-dala pa rin natin. At ano po yung pangatlo? He has power and wisdom from God. Ano yung pangatlo? Power from God. Ano uli yung tatlong P? Una, the presence of God. Number 2 is the purpose in life. And number 3, power of God. Presence, purpose, power. Para naman sa mga millennial, dapat ikaw ay pogi. May presence of God inside. Dapat ikaw ay cute. Christ unending trust and task entrusted to you. At ano nga yung pangatlo? He has power and wisdom from God. Ano naman po yun? Dapat ikaw ay, sa mga millennial, dapat naman ikaw ay guwapo. Ano yung guwapo? God's wisdom and power on high. Yeah. So, basahin natin. Anong sabi po ng Genesis chapter 41 verse 32-35? Now, therefore, let Pharaoh select a discerning and wise man, and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land to collect 1/5 of the produce of the land of Egypt in the 7 plentiful years, and then gather all the food of those good years that are coming, and store up grain under the authority of Pharaoh, and let them keep food in the cities. Then that food shall be as a reserve for the land for 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land may not perish during the famine. So, ito naman po ito. Makikita natin sa tampong ito, binigyan ng wisdom na ipaliwanag ni Joseph ang panaginip ng Paraon, and after that, binigyan siya ng wisdom ni God. Ang sabi niya doon, meron pong 7 years plentiful harvest, and after that, another 7 years of famine na hindi mo na maalas maalala yung nangyaring plentiful harvest. The same with us. Hindi na naisip kung ano yung mga naging success ng ating bansa from the previous years. Nakasaan na lang, nakafocus na lang tayo sa pandemic. But I encourage you, kapatid, ikaw na nakikinig kayo nanonood, ikaw ang tinawag ng Diyos, hindi aksidente nakikinig ka, may plano ang Diyos para sa iyo. So ano yung plano niya? Binigyan ng kakaibang wisdom ng Diyos si Jose, at dahil doon, naganap ang purpose ni God sa kanya. Ginamit siya ng Diyos upang hindi maubos ang mga Egyptians and even the Israelites at kahit yung mga katabing bansa. Sa panahon ito, kapatid, ng COVID,
yung lagi nating negative na kaisipang, ito na, tapos na ang mundo, ito na, yung iba gusto na pumunta sa Mars, ilo dito sa Earth. Pero kapatid, hindi, kaya ka narito ka sa Earth, may purpose. Kaya nabuhay ka sa panahon ng pandemic, may purpose si God. And what's God's purpose? Ang purpose ni God is to preach the gospel of the kingdom. Ibahagi ang paghahari ng Diyos. At higit natin itong maunawaan sa Luke chapter 10, verse 1 to 10, meron po akong 4 na pidito. Number 1 is to pray. Everybody say pray. Sabi po na Luke chapter 10, verse 5, ito yung panahong inihayo ni Jesus, yung 72, at ang sabi niya, pagpasok niyo sa bawat tahanan, sabi ng verse 5, sabihin niyo, kapayapaan ang manahan sa inyo. So, unang ini-encourage ko kapatid sa panahon natin ito, how to preach the gospel, pray. Pag-pray niyo yung ating mga kapitbahay, kakilala, kaibigan, mga mahal sa buhay, na sa halip na takot ay magkaroon sila ng isang pusong nagsusuko ng kanilang buhay sa Diyos. And after that is, madama nila, ito palang panahon ng COVID, hindi ako dapat nangangamba, may purpose para si God sa akin, gagamitin niya ako upang abutin ng marami. So that's it. Yung positive attitude na ikaw, pag-pray mo sila, huwag ka makasama. Ikaw ay kingdom citizen, hindi ka religious. Huwag ka nang makikritiko sa gobyerno, huwag ka nang makibatikos, huwag ka nang maging posisyon. Sa halip maging, maging solusyon. Sabi nga ng isang politiko ito nung araw, di ko lang sa Amerika, sa Pilipinas, sabi doon, huwag mong isipin kung ano ang magagawa sa iyo ng gobyerno, kundi ang isipin mo ano ang magagawa mo para sa gobyerno. Okay, bahagi ka ng solusyon. Hindi ka bahagi ng pabigat, hindi ka bahagi ng ikaw pa isa sa dalahin, at pagkatapos bumubuo ka pa ng asosasyon, bumubuo ka ng mga grupo ng mga may konsumisyon, grupo ng mga reklamador, at bubuo kayo ng GC at lahat doon na lamang reklamo nyo ay sasabihin ninyo. Pero ang tanong, may naisip na po ba kayong solusyon? Kung wala ka pang naisip na solusyon, religious ka, religious mindset ka. Pero kapatid, hindi ka religious, kingdom citizen ka. Kung kingdom citizen ka, bahagi ka ng solusyon. So anong solusyon? Pandemic nga yan. Alam nyo, purihin ang Panginoon. So una muna is, we pray for them. Pag-pray natin kung nangyayari nito. At doon sa sinabi ko kanina, yung nangyayari sa buhay ni Jose, nais ko sabihin sa inyo na kahit sa panahon natin, bibigay po ako ng ilang testimonies regarding doon sa 2 months of GCQ. Doon sa 2 months of GCQ, ano sabi? Sino raw mga bagong bayani? Number 1, yung mga frontliner, yung mga sundalo, medical workers, yung mga barangay health workers natin. Sila yung mga bagong bayani. At meron daw mga bagong bayani. Sino yun? Yung manatili ka lang sa bahay. So kung may frontliner, noong sinabi ng gobyerno, dapat pala lalabas. Nasa loob lang ako ng bahay. Ako ang bagong bayani. Una mga frontliner, ikalawa ako yung kung may frontliner, ako yung eightliner, at saka slipliner. Ito yung mga kain na ng kain at tulog lang ng tulog. Kaya mga bagong bayani, katugi. Di ba? Katuga nung araw yung kain, tulog, gala. Dahil bawal ng gumala, ito naman yung mga katugi. Ano yung katugi? Kain, tulog, tapos gising. Tapos gumising, kakain na naman. So, joke lang yun. Pero ano po yung nakita ko? Doon sa 2 weeks, sa 2 months na yun, naglagay ang Diyos sa puso ko. Dahil nababasa sa mga Facebook, yung mga reklamo, mamamatay na raw, wala pang ayuda, mamamatay na. Pero totoo, sabi ko doon, mamamatay ka, hindi ba pwedeng advance mag-isip, hindi ba pwedeng mamayat muna? Okay. Pero ang katotohanan noon, sa bawat problema, tandaan natin, tayong mga mamamayan ng kaharian, ang tinawag ng Diyos para magkaroon ng solusyon. Anong solusyon? Ang nakita ko, kung problema ang pagkain, ano kaya magtanim? So, una ko naging project is urban gardening. Tanim ako ng mga pruta, mga gulay, prutas, sa mga plastic. Ito yung mga nirecover ko, mga nirecycled na mga plastic. Dahil na hindi makalabas. So, mag-iisip ka talaga. Tama yung sinabi ng isang quotation, necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Ang pangangailangan ang ina ng lahat ng invention. Nagkaroon ng COVID, walang makain, so magtanim ka. Wala kang pagtataningan. So yung mga plastic, yung mga dating itinatapon mo, yung mga recyclable materials, yung recycle mo, natablan mo. So naging part of the solution ka. Naging part of, hindi ka pagbigat. So iniisip ko gano'n na lang. So ano, ganun na lang, tatanim na lang kami,
Yung YouTube, nawala na ba yung aming past na makapag-share kami ng Word of God? Hindi natapos doon. Kagaya ni Joseph, binigyan siya ng wisdom ni God. So, ano nangyari sa akin? Wisdom lang. Ano lang? Solusyonan lang ang kawalan ng makakain. So, bakit ko ginawa yung urban gardening? Nagtanim po ako doon sa aking garahe. Nilagay ko sa sako. Tinanim ko. Anong purpose ko? Pag sinabi mo, mamamatay kami sa gutom, ayaw magtanim. Wala kami mapagtaniman. Pwede naman sa sako. Wala kami ng ganito ganyan. So, may sagot tayo sa lahat ng yan. At good news, na sasabihin, nakita ng mga kapitbahay, maganda yan. Biruin mo sa sako lang. May pipi. Ano yung mga tanim ko? Ito yung sibuyas, kamatis, bawang, luya, tsaka meron pa pipino. Para bahay ko bulang ang natin. Pero ito yun. Doon sa 15 square meter, ay nakapagtanim ako ng pipino and everything. Ano gusto kong i-point out dito? Nasolusyonan yung problema ng kawalan ng pagkain. At basic yun, napakasimpleng bagay. Pero nais ko kong sabihin, ito yung naging bahagi ng pag-abot ng mga kaluban. Bakit? Mga kapatid, ganito nangyari. Nakita ng mga kapitbahay, maganda yan. Maganda yan. So, nag-expand pa yung aking isipan. Nag-expand pa. Ibig sabihin, meron kaming maliit na farm doon sa malapit sa amin. Alam ko na, magtatanim ako, organic farming ako. Ang tabayanan niyo po ang aking vlog. Ako po yung bagong vlogger. Ano po ang point ko? The point is, makapaglagay ng pag-asa, ng solusyon sa bawat isa. May problema ka ba sa pagkain? Ano kaya? At ito po yung aking topic. Number 1 is to grow your own food. Ini pong abangan niya sa akin. Grow your own food. Preserve your own food and prepare your own food. Prepare your own food. Grow, ikaw magtanim. Then, panahon ng pandemic, paano mapipreserve yan? So, nakaproduce po ako ng cassava flour, virgin coconut oil, pineapple jam, pineapple jelly mula doon sa mga hinarvest na mga pananim. Ibig sabihin, pwede kang, so ano yun? So, in times of pandemic, ikaw magtanim ng pagkain mo, kung sobrang inani mo, pwede mong i-preserve, pwede mong ipamigay sa iba, then you can prepare your own food. So, huwag kang matakot doon sa wala ka nang mabili, hindi ka nang makabibili, magtanim ka. So, ano yung mas malalim na resulta nito ay pag-abot ng kaluluwa. Why? Noong naisipan kong iayos yung aming maliit na lupa, so, kailan ko yung mga magtatrabaho, maglinis. Ngayon, lumapit sa akin, Pastor, pwede bang rentahan yung lupa mo, magtatayo kami ng kubo. Ito yung mga magsasaka, yung mga... Ngayon, para mapaikli ang storya, ibabalik ko doon sa Luke chapter 10. Sabi, paano sila abutin? Number 1, pray. Pray for them. Lord, I declare na mga tao ito makakilala sa Panginoon. Dahil nakita ng Diyos, yung laman ng ating puso na nais ating silang abutin, gumagawa ng paraan ng Panginoon. Sabi ko rito, blessings in disguise. So, nangailangan ako ng mga maglilinis. Sabi ko, ganito na lang. Pwede kayo magtayo ng bahay yan sa loting yan. Then after that is 2 days, maglilinis kayo doon sa aking farm. Okay? Gagawa nga po ako ng organic farm. Okay? Abangan niyo po yung demo farm ko. May kubo doon and everything. Explain ko sa inyo yung mga how to natural farming, organic farming, grow your own food, preserve your own food, and prepare your own food. So, sa madaling sabi, nagtayo sila ng bahay, mga kubo lang doon. And late ko na laman, sila pala yung mga pasaway ng barangay. Ito yung mga sakit ng ulo ng barangay. And the good news is this, kinausap ko sila ng isang seryosohan. Sabi ko sa kanila, alam niyo, nakalitaan kung kayo ay may problema sa barangay. Kumbaga sa baseball, strike free na kayo. Pag gumawa kayo ng isang mali, ay papatalisin na kayo sa barangay. Pero, ini-encourage ko kayo kung magiging maayos kayo dito, magpapakaayos kayo sa akin, ay tutulungan ko kayo. At dahil sa mga kwento, maraming kapitbahay namin doon ang nagreklamo na bakit tinanggap ko, mga pasaway na sila. The good news is this, kinausap ko sila ng seryoso, at naalala ko yung sabi ni SP. Noong daw panahon na siya po ay tumatakas sa church, pumupunta doon sa mga kaibigan niya sa squatter, dahil doon niya nakita yung para bang may peace of mind, satisfaction, parang doon siya tanggap. Dito ko rin nakita yun. Alam niyo,
kung mabibigyan natin ng pagkakataon, ang tawag dito ng gobyerno ay nasa mga laylayan ng lipunan. Ito'y walang pumapansin. Sabi nga nila, the least, the lost, and the last. Pero praise God, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon upang sila ay abutin. Why? Nakapagbigay tayo sa kanila ng una, hanap buhay dahil sila yung naglilinis ng aming farm. Tapos, doon nakatira sila sa isang maliit na portion. At ito pa yung pagkakataon. Okay, dahil kayo ay nakatira sa akin, gusto ko yung mapayapa, ayaw ko may nagre-reklamo sa mga kapitbahay, magpapaseminar ako. Anong seminar ko? Ito yung about peace and order. Nakipag-ugnayan ako sa mga pulis at tinuturuan ko. It's part of, dahil ako po ay bahagi ng Municipal Advisory Council, meron pong report at good news, meron pong isang grabe yung report na ginawa ng isang pulis, na ako bilang Municipal Advisory Council ay nag-propose ng isang, ito nga, grow your own food, organic and urban gardening, na nakalagay doon sa ilalim, which is hindi, doon ko lang nabasa, sabi doon, ito po ay crime deterrent. Ibig sabihin, kung ang mga tao ay matuturo magtanim, hindi sila magnanakaw. At dahil hindi sila magnanakaw, bababa ang crime rate. Sabi ko, wow, ito na. Ito na mga kapatid, yung kinasabi kong kingdom message. The kingdom message is not about religion. Kasi sa religion, walang papansin. Diyan sa mga pasawan, diyan sa mga inireklamo ng barangay. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil in relation doon sa programa ng gobyerno sa lupa, yung gobyerno sa langit, the kingdom government, the message of the kingdom, na incorporate natin sa gobyerno dito sa mundo. Bakit? Ang gobyerno dito sa mundo, pinagam na peace and order. By the way, ako rin po ay miyembro ng Peace and Order Council. Meron pong programa po sa aming bayan ng Mendes, yung natawag na Ahon Mendesenyo. Ito po yung programa na maibalik sa normal yung mga nakagamit ng drugs, which is napakaganda. So may programa ng gobyerno, ako po'y bahagi ng Peace and Order Council, bahagi rin po ako ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, and at the same time, Municipal Advisory Council, which is ang lahat ng ito ay programa ng gobyerno upang tulungan yung ating mga mamamayan, lalo na pumigit na rin sa laylayan ng lipunan, yung mga the least, the lost, and the last. At dahil dito, the good news is, yung mga programa ng gobyerno na i-apply ko sa kanila. At dito na po unti-unti, nababahaginan sila ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Paano nangyari? So dahil magulo, sabi ko, magpapaseminar ako. Number 1 is, yun nga, yung aking organic farming. And number 2, peace and order ang magpupunta pulis. So nang makita nila, may kasama akong pulis. So ano dumating sa kanila? Dapat magpakatino tayo. May kasama si Pastor Pulis. At doon na-explain kung ano yung mga do's and don'ts, yung mga trespassing, alarming, scandal, and everything. Sabihin, nabuksan sila, ito pala ang pwede namin maging kaso. At ito naman pala ang pwede maging tulong sa amin. Why? Dahil bahagi po ako ng Peace and Order Council na kasama po DSWD, DILG, RHU, Office of the Mayor. Lahat ng programa ng gobyerno, alam ko, at sinishare ko sa kanila. O ikaw baka po ay natapos. Ako lang po elementary lang. May programa ang gobyerno para sa inyo. Ano yun? ALS, Alternative Learning System. Meron din TESDA. Meron din ito, ang mga sa health center natin, ganito. In other words, yung felt needs, sa pag-abot ng mga tao, number 1, sabi ng Luke chapter 10 is to pray for them. Luke chapter 10 verse 5, anong sabi? Peace be with you. And number 2 is penetrate. Ano yung penetrate? Eat with them. Ano sabi? Pagpunta sa bawat tahanan, kainin yung mga ipakain sa inyo. So ano po yun? Establish relationship. So hindi mahalaga kung sila pasaway sa harap ng lipunan. Why? Dahil sila po ay bahagi at nais din abutin ng Diyos. Dahil doon, binigyan tayo ng opportunity ni God na sila ay maabot. So ano po yung ikalawang P? Penetrate. Yung una, letter P, pray. Number 2, penetrate. Or establish relationship. So sila ang mga kasama ko. Grabe kung marinig yung usapan namin. Sila kasi yung mga nakulong na, nag-play bargaining. Kaya pag naupuan namin, sabi, ito, tatukong ito, pinapakita niyo ito sa ito, Sputnik po. Ito kabila naman, sige. Gano'n ang mga usapan namin. Tapos yung, ano nga po ang kaso mo? Nag-play bargaining mo, pero okay na pagbintangan lang. So parang, teka muna, hindi kasi basta asset. O kaya ipakawala ng pulis. So, sabi ko sa kanila, alam niyo, may programa ang pulis, ang gobyerno natin, ang munisipyo natin. Sa bawat plea bargainer, yung mga drug surrenderies, bibigay sila 5,000 allowance monthly. Basta
yung mga gulayan ng munisipyo, ilinisin natin. So, sa halip na mag-isipan nila, asik kayo si pastor, baka ito taga-turo ng polis. Hindi na naisip nila, ito si pastor, ito yung may connection doon sa munisipyo para doon sa mga programang hindi maibigay sa atin. Dahil tayo nga, isalit ng lipunan. O kako, gusto mo ba? Oo nga. O ikaw naman, ako gusto ko rin nga ako Teka, ano ba ang kaso mo? Iba ho ang kaso ko, iba ko ang kaso ko, bakit ako na sorry, pasensya ka na, baka ibang programa meron, pero itong programa ito, para lang sa mga drug surrendering. In other words, sila po ay naabot ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. So ano po yung letter to penetrate? Establish relationship. So nakita nila, ito nga naalala ko sabi ni SP, ito yung mga taong pag naging kaibigan mo, sanggang dikit mo. Sila yung sa dating mga pasaway. So, bumubuo ko ngayon ng ito po yung mga dating nasa masamang daan. Dating masamang daan. Pero ngayon, sa tamang daan na. So ano po yung gusto kong i-point out? I-point out is this. Nabigyan sila ng pagkakataon, nabibigyan sila ng opportunity, tinanggap nila, at maganda ang naging gusto. Magkaroon kami ng bonding close. Then, ano yung ikatlong P? Una, pray. Number 2, penetrate. Number 3, provide. Anong sabi? Heal the sick. Pagaling mo sila. Sabi ng verse 7. Luke chapter 10, verse 7. So ano naman sa panahon natin? Yung gobyerno rito sa mundo, dahil tayo may dala ng kingdom government, nakatayap tayo sa government of this world, lahat ng mga pribilehiyo meron ng government of this world ay naidadala natin sa mga lost, least, and the last. Sila yung mga nasa lilayan, at dahil doon, nagkaroon sila ng pag-asa. Sabi na, oo nga, pastor, mag-test na ako. Mag-aanaw ko ng ads. Ano ba, pastor? Sige, maglinis kami dyan. Walang gagalaw sa iyong mga pananim. Dahil nung araw, nawawala na rin yung mga pananim. Ngayon, maraming mga lupin, yung mga nawawalan. Pero ngayon, sabi na, pastor, walang sino mga makagagalaw niya. Sabi ko, grabe na to dami kong security card. Pero that's it. Noong nabigyan sila ng pagkakataon, then, ano na po yung panglas? Pray, penetrate, provide, reach. Noong nag-seminar kami, yun na yung pagkakataon na i-share ko ang Gospel of the Kingdom. At sa pagkakataon ito, nagpe-pray po ako ng 20 household lalo doon. Why? May programa ang gobyerno. Ang tawag diyan is cluster community. Composed of 20 household na kung saan nadoon ang peace and order, development, at yun po yung aking nais maging dahil ako nasa nakalink sa government ng pilot project. And I pray, maging model cluster community yan. At magugulat kayo, ay makikita niyo po sa vlog ko sa kami nag-seminar. Sabi ko, kasi yung mga religious people, sabi nila, bakit ang mall bukas? Ang church, ayaw nilang payagan. Sa church lang ba, pwede mag-share ng Word of God? Bumalik sa akin, panahon ni Jesus. Nasa puno kami, ng ilalim ng santo, habang nagse-seminar kami. Sama ko yung mga pulis, at tapos yung mga pasaway. Kaya sabi ko sa kanila, ito yung pagkakataon na nais ko yung mga pasaway ng lipunan na nakikita lamang ng pulis kapag hinuhuli na sila. It is my heart's desire na lagi silang makasama. Hindi para hulihin, kundi mag-conduct ng mga peace and order seminars, development seminars, at ano pa mang mga seminar na kung saan makatutulong sa kanilang paglaya mula sa dating paging pasaway. Dati sila yung nasa dating masamang daan. Ngayon sila na yung tumatahak sa tamang daan. At ito na yung pagkakataon na i-share ko sa kanila. Salamat sa Panginoon for that opportunity at sa pagkakataon ito. I hope and pray makita niyo yung mga pictures sa vlog at doon sa even yung mga taong ito na talagang may pag-asa. Saan nagpasimula? In a very basic, pag-urban gardening, umabot doon sa message of sharing the gospel. At bilang pangwakas, nais pong banggitin sa inyo yung panawagan sa atin ng Panginoon, which is the Great Commission. Matthew 28, 19-20. Therefore, go and make disciple of all nations. Kapatid, pinaka-exciting na generation natin dahil aabutin natin sila. And I pray right now in Jesus' name, ikaw na nakikinig ngayon, nanonood, tinawag ka ng Diyos. Just open your heart. Alamin mo kung ano ang presence of God, the purpose in life, and power of God. At grabe makikita mo, gagamitin ka ng Panginoon. Lord, right now, I pray ang iyo pong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid mula sa pagiging religious mindset. Dalihin mo kami, Panginoon,
sa isang kingdom mindset na kami narito upang abutin to go and make disciples of all nations. At kahit, Panginoon, sa simpleng karunungan, like urban gardening, like organic farming, nakakreate ito ng opportunity to see and save the lost. Kaya, Panginoon, salamat po magmula sa araw na ito, magiging discern namin, abutin ang mga tao sa aming paligid. Pag-pray kami ng wisdom from God. At alam namin gagamitin mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen.